Okay, so mabilis pong ano, no? Mabilis umandar o lumipas yung dumaan yung mga araw. No, ngayon ay, ano na ngayon? March na, di ba? So, parang kailan lang, nagsisimula pa lang yung taon, January. Tapos pumasok yung love month, February. Ngayon ay Marso na. So, kapag month of March, ano yung parang attached or associated with the month? Kasi 'di ba, pag February, love month, 'di ba? So, how about March? Aside dun sa fire prevention month. March. Usually ayan, panahon na ng graduation. So, sino yung may mga anak dito nag-graduate? Meron ba? May mga gagraduate ba yan? Meron mga yung mga may pinag-aaral pa, mga pinag-aaral. Yung mga pinag-aaral. Yung mga teacher, yung mga nagtuturo. Okay. So particular with the month of March, syempre, yung panahon nga ng graduation. So, yan ay nangangahulugan ng pagsasara ng klase. Diba? Ibig sabihin yan, mga kapatid, medyo bakasyon ng mga bata. At medyo bakasyon din ang mga magulang sa pagbibigay, bakasyon din ng bulsa. Okay? Maliban na lang siguro dun sa mga magsasummer. Okay? Bakasyon ng bulsa nung mga magulang. Medyo makakapagpahinga, no? Yung budget ng maraming mga parents, no? So, kasi pagdating ng December, alam natin, medyo maraming pumapasok na pera, pero pagpasok ng pera, labas din. Diba? Maraming mga gastusin kasi it's Christmas season. Kaya pagdating ng January, medyo bangkarote ang bangkarote, no? Parang sa sugal, no? So kung hindi niyo naranasan magsugal, maaaring hindi familiar sa inyo yung salitang yun, no? Bangkarote. Bangkarote ang bangka. At syempre, pagdating ng February, ayan naman, di ba? So, dahil love month, i-date mo si Mrs., di ba? Medyo may pagkakagastusan pa rin. Pagdating ng March ay graduation season, di ba? Kaya siguro, pagdating ng etong month of March, baka ganito na ang itsura ng marami sa atin. Okay. Nakagaya na itsura ng marami sa atin, medyo sinasabunutan mo na yung buhok mo, di ba? Parang wala ka nang huhugutin na panggastos, di ba? Tapos sa harapan mo, nandyan yung mga bills, di ba? Mga list of payments na kinakailangan, O kaya pwede rin ganyan pwedeng pakipindot na lang ate. IT, pakipindot. Ayaw pakipindot. Ayan, pinindot. Ayan. Ayan, pwedeng ganyan na. Di ba? So much stress, di ba, yung ating nararanasan. So, siguro yun ang So, pagdating ng March, parang medyo ganyan na ang itsura ng maraming magulang, mga estudyante, ng mga tao, ng mga teachers, di ba? Pero siguro, yung mga nasa corporate world na laging pumapasok, baka araw-araw, laging ganyan laging ganyan ang itsura sa sobrang demand, di ba, ng work, sa sobrang stress na nararamdaman nyo dun sa inyong mga boss. So, kapag ganyan na ang itsura natin, di ba, medyo kailangan natin ng ganito. Kailangan natin ng time out. Di ba? We need to parang take a break. Kailangan natin yon. Di ba? Sa sobrang demand, sa sobrang pressures ng mga pang-araw-araw nating pamumuhay, pressures ng work, pressures ng budget, di ba? Pressures ng family at kung ano-anong mga pressures yung ating mga kinakaharap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. I hope nakaka-relate kayo dun sa ganun. Maliban na lang siguro kung talaga namang wala kayong ka-pressure dun sa inyong buhay. Ibig sabihin parang wala lang. Di ba? Parang araw-araw sa buhay mo parang laging bakasyon grande. Meron ba ganon?
or all of you could relate to what I'm saying. Nakaka-relate kayo dun sa, lalo na kapag medyo yung budget natin, siguro malaking struggle sa atin yung sa area ng finances. Di ba? Kasi kapag medyo nasasaid na yung ating kaban ng tipan o kaban ng yaman, di ba, medyo hindi mo na alam kung saan ka susuling. Medyo ikot na pit mo sa paghahanap ng parang pang-sustain dun sa iyong iba't ibang mga budget, iba't ibang mga bills. Pero kapag nasosobrahan na tayo, mga kapatid, at ganyan na yung itsura natin, hindi na tayo ma-drawing kahit ng pinakamagaling na pintor na nabuhay, si Michelangelo, di ba? Kung ganyan na ang itsura natin, we need a breather. No? So, ganun din, mga kapatid, dun sa area ng ating spiritual life, kasi damay-damay yan eh. No, damay-damay yan. Physical, emotional, naapektuhan din yung ating spiritual. Okay? Kaya pansinin nyo, kapag medyo merong sakit yung isang tao, may sakit ang isang tao, parang pati yung spiritual life niya na naapektuhan. Supposedly, it should not be that way. Diba? Kapag meron tayong burden, kapag meron tayong problema, mas the more na kinakailangan tayo ay lumalapit sa Diyos, and we attend the fellowship of the brethren. Diba? Kasi etong ganito, mga kapatid, sa tinagal-tagal ng pagiging pastor ko, isa ito dun sa source natin ng strength, spiritual strength. Ibig sabihin, sa mga ganitong pagtitipon, sa mga ganitong gathering, we worship God, di ba? We are being exhort, tapos may napapakinggan tayo from the Word of God. Nagiging source yan eh. Di ba? Parang ikaw ay isang baterya na nagre-recharge. Kasi nadideplete na yung energy mo. Nadideplete na yung power mo to face yung daily struggles or the daily burdens of life. So you need to recharge. Amen? Kailangan mong mag-recharge. Ngayon, di mo kailangan mag-recharge kung hindi ka naman nakakaranas ng problema. Siguro, wala kang nararanasang mga struggle or pressures dun sa buhay. Napakapalad mong tao. Kung ganon. Kasi even Jesus Christ, di ba, the King of all kings and the Lord of all lords, no, God who became flesh, nung nandito siya sa earth, ay nakaranas siya ng mga problems, nakaranas siya ng mga struggles, nakaranas siya ng mga pressures. Okay? So, we need a breather. Okay? So, ang magiging topic natin for this month of March, 3-part series, ay entitled, ayan, Take a Breather. Okay? Sa madaling sabi, mga kapatid, ay kailangan nating take a deep breath. Sa Tagalog ay isang, tawag dito, hingang malalim. Hinga ng malalim. Inhale and then exhale. Inhale, exhale. At pagkatapos mong mag-inhale, huminga ng malalim, at mag-exhale, sasabihin mo sa sarili mo, all is well. Amen? Or, all is well with my soul. Ano yung kantang yon? Tama ba yan? All is well? All is well ba yan? It is well. Diba? It is well with my soul. It is well with my soul. Sabihin sa akin ng mga kabataan, yan na naman. Hindi na naman namin alam. Pero napakagandang napakagandang kanta nun. Diba? Parang time immemorial pa, no? So, and you can search, di ba? You can search the internet kung papaanong naisulat, naipen. Ano yung story behind the song All is Well with My Soul. Okay? So, pwede natin gawin, hingang malalim. Inhale. Tapos, exhale. Tapos sabihin sa sarili,
all is well with my soul. Okay? So, yun lang. Kapag medyo parang na-stress ka, hindi mo, take a deep breath, di ba? Inhale, exhale, and then sabihin mo, all is well, or it is well with my soul. So, ganyan ang kailangan natin. Kasi, mga kapatid, what will happen, ano yung mangyayari if you will not take a breather, or if you will not take a break, di ba, from the pressures, from the monotony of life, ang mangyayari, parang hanggang sa masaid na lang yung power mo, yung energy level, at baka ang mangyari, hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin. Amen ba yan? Okay, so samahan po ninyo ako, 30 minutes, di ba, na pag-usapan nito. At dito po sa series na to, Take a Breather, How to Live in God's Power on a Daily Basis. On a daily basis, not just on Sundays. Di ba? Kasi minsan parang ang spiritual life natin ay i-incorporate lang natin on Sundays. Para siyang, alam mo yon, parang isang Sunday dress na pagdating ng Sunday, isinusuot mo. At pag uwi mo ng bahay from the church, suhubarin mo na, parang Amerikana, at isasabit mo dun sa iyong closet. And then, andun lang siya. Di ba? And then, pagdating ng Sunday, dun mo lang ulit maaalala yung Sunday dress, tsaka mo siya isusuot. No? So, ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin is yung ma-experience natin siya on a daily basis. Not just dun sa mga tinatawag nating sacred, alam mo yun, sacred, the spiritual, kundi maranasan din natin siya dun sa mga tinatawag nating secular. Kasi wala namang distinction yon, pinagkaiba sa Panginoon, yung sacred and the secular. Okay? So, dito po, pag-uusapan natin yung idea of rest, yung God's idea of rest. And then, yung second, yung finding God in the ordinary. And then, pangatlo is moderation in all things. So, let's start. Okay, simulan po natin. Many of us are familiar with this scripture. Matthew chapter 11, verse 28. Familiar? Sounds family? Sounds family, di ba? And usually, mga kapatid, we use this verse as a medium of parang communicating the gospel dun sa pagdating dun sa salvation. Tama? Matthew 11:28, lalong-lalo na yung merong mga problema. At yun yung parang nagiging opportunity natin to share na lapit lang tayo sa Panginoon. No? Yung ating mga problema, bibigyan niya ng kapahingan. In a way, tama naman yun. No? You can use that particular scripture para sa mga non-believer. Pero, if you would look at the context, mga kapatid, yung mga sinaunang verses ng Matthew 11, si Jesus, He's not talking to non-believers. Si Jesus dito, He's talking to the believers. Sa mga mananampalataya. Particularly to the people of Israel na masyadong, kasi ang pinag-uusapan dyan in context, there's something to do with the Sabbath. Familiar with the Sabbath? Mamaya medyo dadaan natin ng konti. Na sa panahon ni Jesus Christ, yung Sabbath na yun, masyadong naging legalistic ang approach. Na naging legalistic siya, na hindi lang yung Sabbath, kundi marami dun sa mga commandments dun sa Old Testament ay pinagdadagdagan ng mga scribes at saka ng mga Pharisees. Kaya sa kanila, ang supposedly yung relationship sa Panginoon ay naging form of religion. We call it religious bondage. Para kasing naging dekahuna. Anyway, basahin muna natin to, Matthew 11 verse 28 to 30. Pwede natin sabay-sabay basahin? Okay, let's go. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Diba? Talking about the yoke of Jesus. Kasi yung isang yoke na tinutukoy dyan is the yoke of religious bondage given by the scribes and the Pharisees.
Yung yoke naman na binabanggit dito ni Jesus Christ na my yoke is easy to bear, ang yoke na yon is the yoke of obedience to God based on personal relationship. Nakakasunod pa kayo? Nakakasunod pa kayo? So, yun yung explanation nun. May isang yoke. Alam niyo yung yoke, di ba? Yung pamatok na inilalagay dun sa mga baka. Binanggit din yan dun sa 2 Corinthians na huwag kayong makikipamatok dun sa mga hindi mananampalataya. Di ba? Parang equal yun, equal sharing na tinatawag. Okay? So, yun yung inilalagay dun sa mga oxen na ginagamit dun sa farming. So, yun yung yoke na tinatawag. So, yung isang yoke na binabanggit niya na nagkukos ng bondage sa kanila, ng religious bondage, is the yoke of the Pharisees and the Sadducees. Okay? Yung yoke naman na sinasabi ni Jesus Christ, yung yoke of obedience based on personal relationship with God. Okay? Pero, ang napakaganda dito, mga kapatid, sinasabi niya, if you will come to me, sabi niya, if you will come to me, kasi kaya natin to ina-associate tong verse na to dun sa mga unbelievers o dun sa mga wala pa sa Panginoon because of these words, come to me. So feeling natin, we already parang came or tayo ay lumapit na kay Jesus. Pero etong word na to, come unto me, it's being done regularly. Na lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Not just in terms of salvation, kundi doon sa iba't ibang aspeto ng ating buhay at saka yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen? So, eto po ay nag-a-apply, mga kapatid, hindi lang sa mga unbelievers, kundi pati doon sa mga believers na. Kapag meron kang problema, sino lalapitan mo? May problema ka sa pera, ang lalapitan mo, siyempre, Bombay. Okay? Meron kang problema sa mister, kay Mrs., sa mga anak mo, different kinds of problems, di ba? Anong ginagawa mo as a believer in Christ? You come to Jesus. Because you know, mga kapatid, you know that Christ is the answer. Christ is the answer and He has the answer. Tama? Naniniwala pa ba kayo doon? Christ is the answer. And He has all the answer to all our needs. Hindi naman niya siguro sasabing, I am the way, the truth, and the life. Para nang sinabing, there is always a way. Diba? There is always a way. Meron lagi siyang way out. Lagi siyang merong solution dun sa problem. Alang sabi niya, mga kapatid, if you will come to me, you who are weary and carry heavy burdens, sabi niya, I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Diba? So, yung mga emotional burdens natin, kung ano-ano pa yung mga yan that cause weariness, stress, burden sa atin, diba? Ang promise ng God, I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. And then, ang sabi niya, you will find rest for my souls. That's the promise of God. Yun yung promise ng Panginoon. Kaya nga meron tayong kinakanta eh. Dati, pero matagal na nating hindi kinakanta. Siguro, matatandaan pa ninyo, times of refreshing. Naalala pa ninyo, times of refreshing, here in your presence, no greater blessing when I'm with you. Anong kasunod? My soul is restored. My mind is renewed. Yan ulit. Mamaya kantayin natin. Okay? Diba? Times of refreshing. So, pag sinabi mong times of refreshing, di ba merong yung Sprite, obey your thirst? Di ba? Na kapag parang, kung pwedeng ganun nga lang, brad di ba? Kapag medyo weary ka, meron kang trouble, may problema ka. Di ba? May problema ka, kung ano man yung problema mo, nai-stress ka, punta ka lang sa tindahan ni Aling Tekla o ni Kuya Goryo. Kuya Goryo, Sprite nga, isang shot.
Di ba? Yung malamig na malamig. Yeah. Lagukin mo. Refreshing. Solve na problema. Di ba? Kung pwede nga sana ng gano'n. Kaso hindi. Di ba yung Sprite, pwede lang nun i-satisfy yung iyong physical thirst. Pero yung spiritual, emotional, and soulless thirst, hindi niya kayang gawin yon. Only Jesus Christ can satisfy yung thirst na yon. So, we need rest, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, gusto kong sabihin sa inyo, na yung rest, it is God's idea. Kaya nga, dito po pumapasok yung divine design of Sabbath. Narinig din niyo yung word na yun? Sabbath. Merong time sa panahon ng history ng Pilipinas na kapag Sundays, lahat ng mga, anong tawag dito? Yung mga business, yung mga tindahan, yung mga sarado. May panahon yun. Hindi lang sa Pilipinas, kundi kahit sa US. Na pagdating ng Sunday, yun yung parang pinakasabat, rest. It's a family day. A time that you will spend for your, una, of course, sa God, at pangalawa, dun sa yung family. Pero yung, alam mo yun, yung virtue na yun, nawala na eh. Because of so much commercialism and consumerism ng ating modernong panahon. Wala na ngang day off ngayon eh. Di ba? Halos wala nang day off. Sa panahon natin, talagang you need to work. Supposedly, ang work ay pang, anong tawag dito? Kaya nga sa Tagalog, di ba, ang tawag ay hanap buhay. Ngayon, hindi hanap buhay eh. Hanap patay. Sa sobrang stress eh. Di ba? Sa sobrang stress na nararamdaman, na-experience ng mga manggagawa, umiigsi ang kanilang buhay. Proven na yan doon sa mga survey. Proven na yan doon sa mga experiments. Na ang stress, bukod sa nagkokos siya ng cancer, umiigsi yung lifespan ng tao. So much stress. Naintindihan niyo ako? At dahil dun sa sobrang commercialism, yung commercialism din nagkokos ng stress. Bakit kanyo? Sinasabi ng Samsung Galaxy, kapag wala ka nito, di ba? Kapag wala ka na ito, hindi ka in. You're out. Di ba? May stress ka ngayon. Di ba? May stress ka. Parang kinakailangan mong, magkanong Samsung Galaxy, ano na ba ngayon? Sorry, hindi ako updated So mga 15 pataas, 20 siguro pataas. So maghahanap ka ngayon ng ganun. May stress ka eh. Di ba? Commercialism, spirit of commercialism, and the spirit of consumerism. Alam mo yung consumerism? Di ba yung parang consume ka lang ng consume, parang iba kasi yun. Iba yung consumer at saka iba yung investor eh. Di ba? Ang yumayaman, yung mga investors, di ba? Ang nagiging, ang pinagkukuhanan niya ng kanyang yaman, yung mga consumers. Okay? So that's the spirit, mga kapatid. No, that's the spirit prevailing dun sa ating modernong panahon. Spirit of consumerism and commercialism. Minsan yung consumerism, nandun din yung sa church. Eh. Alam niyo yun? Yung parang tanggap ka lang ng tanggap. Di ba? Okay. So, doon pumapasok, mga kapatid, yung design or yung divine design of Sabbath. Yung word na Sabbath, medyo naging blunder na lang siya doon sa ating panahon kasi nga, naging legalistic yung perception o yung approach doon sa Sabbath. Pero, originally, yung Sabbath, mga kapatid, pronounced ng mga Jewish na Shabbat, ang ibig sabihin ay rest. Okay? Walang pinagkaiba yan dito sa sinabi ni Jesus na rest at saka yung rest for your souls. So, idea ng rest ay nag-originate from God. Nag-start dun sa Sabbath. Tingnan natin. Genesis chapter 2, verse 2 and 3. Anong sabi?
Ano yung text niyan? Ano yung mga naunang binanggit diyan? Ano ba yung pinag-uusapan diyan? About the creation, particularly, di ba, yung pagkaka-create ng God, yung first day, ano yung kinrate niya, kung natatandaan pa niya sa Sunday school, first day, He created the what? Second day, He created the what? Third day, anong kinrate niya? Fourth day, fifth day, anong kinrate niya? Alam natin lahat yan. Fifth day, ano? Sixth day, anong kinrate niya? Okay, tao. And then, ang ginawa niya nung seventh day, okay, pang seven, di ba? Anong sabi diyan? Basahin natin. By the seventh day, God had finished the work He had been doing, yung creation na. So on the seventh day, He rested from all. Tanong, bakit siya nag-rest? Napagod ba siya? Napagod ba siya sa pag-create? Nilikha niya yung araw, between, at kung ano-ano, mga galaxies, mga supernovas, etc., etc. Napagod siya? Hindi. Yung idea nun, after niyang kinreate, after niyang gawin yung creation niya, parang meron siya natapos na trabaho. Pagdating ng seventh day, pinagmamasdan lang niya yung beauty. Parang he just enjoy yung sightseeing nung kanyang creation. Hindi siya nag-rest, hindi siya nagpahinga kasi God siya. Hindi siya nagpahinga kasi napagod siya. Hindi yon. No? He rest para i-enjoy yung beauty ng kanyang creation. Naintindihan natin? Okay. Then, sabi niya, God blessed or sanctified the seventh day and made it holy. Diba? Because on it, He rested from all the work of creating that He had done. So, meron siyang isang araw na inilaan na sinanctify niya para magpahinga. Okay? Now, ang naging problema dito sa Sabat na to, pinagdidibatihan kung ano yung pang seventh day. Wala namang sinabi dyan eh. Basta, ang sinasabi dyan, yung pang 7 day or isang araw dun sa 7 days a week, sinanctify niya yon, He made it holy, at nagpahinga siya. Okay? Sa mga Hudyo, ginagawa nila yon ng Saturday. From Friday sunset to Saturday sunset. Sundown to sundown. Okay? Friday ng sundown, Saturday ng sundown. So, etong idea ng Sabat ay naging isa siya dun sa Exodus 20. We call it the, ano yung Exodus 20? The Ten Commandments. Okay. Exodus 20, verse 8 hanggang 11, yung Sabat, ito yung fourth commandment. Okay? The Sabat. Ano yung sabi niya? Ano sabi niya? Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But, sabi niya, the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigners residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all, etc., etc. Sabi niya, therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Kaya ang mga Jewish people, meron silang practice na talagang they allocate yung Saturday na hindi nila ginagawa yan. Nagpapahinga sila. It's a time allocated for God and it's a time allocated for family. Spend in worship, in scriptures, etc., etc., for the family, etc., etc. Kaya, nung time na yun, mga kapatid, ang family is, as they practice yung Sabbath rest, anong nangyayari sa family? It's intact. The family that prays and study the Word of God together, stays together. Pero tinanggal yung Sabbath, ano nangyari? The family starts to
disintegrate. Tama? Tama ba mga kapatid? Nagsasabi ba ako ng totoo? Nagsimulang bumagsak yung foundation ng family kasi nga, wala na yun eh. Hindi na nag-allocate ng time na ang family, they spend a day with God and for parang among themselves. Kaya, dahil nag-disintegrate ang family, ang kasunod na nag-disintegrate is anong kasunod nun? Family? Anong kasunod? Society, di ba? Yung society at ang kasunod nun, the nation. Kaya, nagkaroon tayo ng isang bansa na kung saan ang mga senador, mga congressman, governor, mayor, mga corrupt, saan nanggaling yan? Sa loob ng family. Na hindi pinapractice yung Sabbath rest. Naintindihan po natin? So yan ay idea ng Panginoon. Ang naging problema lang kasi dito sa Sabbath rest, ininterpret na siya ng mga eskriba at sa mga pariseo, masyado ng maraming idinagdag. Sabi nila, ano yung ibig sabihin? Dinefine nila masyado yung word na work. So, parang yung work sa kanila, anything na nag-exert ka ng effort, ng energy. Kaya, dun sa pagkaka-define nila, mga kapatid, pakinggan ninyo ito, pagkaka-define nila ng Sabat, ang dami nilang naidagdag. Merong 600 laws na naidagdag dun lang sa Fourth Commandment, etong Sabbath keeping. At isa doon, mga kapatid, mind you, isa doon, bawal ang magsuklay. Nag-exert ka ng effort eh. Kasama yon. Bawal kang tumingin sa salamin. Bakit? Kasi kapag meron kang nakitang puting buhok or patay na buhok, ang tendency, bubunutin mo. Oo. At sa Israel, meron akong nabasa, sa Israel, merong isang may-ari ng isang kumpanya doon, siya isang Orthodox Jew. No? So pag sinabi mong Orthodox, talagang by the book yung mga yan. Every Saturday, yung elevator niya, automatic. Hindi mo kinakailangang pumindot. Halimbawa, di ba, pag sumakay ka sa elevator, di ba? Pag sumakay ka sa elevator, kung anong floor ka, buti sana kung merong yung elevator girl. Or ano. Pero kailangan mo pumindot kung anong floor. So, yung pipindot ka dun sa elevator, that is work. Nag-exert ka ng effort, and that is a violation of the Sabbath. Not according to God, not according to Jesus, but according to the scribes and the Pharisees. Yan ginawa niya doon sa kanyang elevator pagdating ng Saturday, every floor nag-i-stop siya. Automatic stop yan. So kung merong bababa doon sa second floor, automatic yun. Stop, bukas. Walang effort na gagawin. Pero ang problema, pataas lang siya. Hindi na siya pwedeng pababa. Kasi pag pababa daw, nandun yung weight mo. Imagine kung gaano ka legalistic yung approach nila dun sa Sabbath. Kasi you put parang some weight, parang tinutulungan mo yung elevator dun sa kanyang pagbaba. Kaya yung elevator niya parang pulos pataas lang. Walang sasakay pababa. Pulos paakyat lang. Ganon siya naging ka-legalistic. Okay? At kapag pinag-uusapan ng Sabbath, even in our days, mga kapatid, nagiging legalistic din ang approach kasi pinag-uusapan ay yung kung anong partikular na araw. Wala naman talagang sinabing partikular na araw eh. Basta't ang sinasabi lang dyan, meron kang isang day na ina-allocate, di ba, in which you would rest. Magre-rest ka physically, emotionally, and spiritually. Naintindihan po natin yung concept? Naintindihan po natin? Kasi kapag nilagyan natin siya ng napakaraming mga batas, hindi na siya nagiging parang
wala na yung freedom. Nagkakaroon na ng bondage. And anything that causes bondage, mga kapatid, it's not from God. Hindi nanggagaling sa Diyos. Amen? Amen po. So, ang Sabbath, ang purpose niya, ang objective niya ay ito. So, kung ipapractice mo yung Sabbath o yung rest, no, yung principle of Sabbath or rest, hindi lang dun sa basta parang for the sake na parang you would cease to work. No? Kasi Sabbath means parang cessation from work. No? Ang pinaka-purpose ng Sabbath or ng rest ay ito. Pwede sabay-sabay nating basahin? To point us to God as the supreme maker of all things. It is a remembrance that a higher power and authority is at work in our lives and the lives of all humanity. Ang ibig lang sabihin niya, mga kapatid, kaya ka nagre-rest, parang sinasabi mo, actually, it's a faith rest. No, it's a faith rest. It's a way of trusting God. Kasi, sabi niya, to point us to God as the supreme maker of all things, it is a remembrance, pag-aalala na merong isang higher being or supreme being na merong kapangyarihan, merong kapamahalaan na kumikilos, gumagawa sa ating mga buhay at sa buhay ng iba pa at sa buong sangkatauhan. Merong, anong ibig sabihin nun? Merong isang supreme being, someone up there, mga kapatid, who is in control of this world. Naintindihan po natin? Pwede pakisabi sa katabi mo, you're not in control. Sa Tagalog, hindi ikaw may control. Diba? Hindi mo control ang buhay mo. Hindi mo control ang, walang may control dito. So, ang Sabat, mga kapatid, it's a remembrance, no, na sinasabi mo sa sarili mo na merong akong God, merong akong Father who will take care of my other needs. Kasi ang tao, kaya siya work. Di ba? Get all you can and can all you get. Di ba? Kaya ganun ang attitude niya. Kasi natatakot siya na siya ay mawalan. And by doing that, mga kapatid, work, walang cessation sa pag-work, hindi niya alam, meron siyang ibang mga bagay na isasakripisyo sa kanyang buhay. In terms of spiritual, in terms of emotional, and in terms of physical. You're not in control. Hindi rin in control dito yung isang political figure or isang business tycoon. Hindi sila ang may control. God is in control. So kapag nag-take ka ng rest, parang you are saying to God, Lord, I will take a rest. Diba? I spend ko tong time na to with you, my family, and I trust. Natatandaan ninyo nung ang mga Israelita nandun sa ilang na everyday pinoprovide namumulot sila, madaling araw, mana. Sabi ng Diyos sa kanila, 6 na araw, mamumulot kayo. Yung pang-6 na araw, parang dagdagan ninyo. Diba? At yun yung kakainin ninyo dun sa 7. Kaya yung pang-6 na araw, mas marami yung provision kaysa dun sa mga ibang araw. Okay? Anong ginawa nung iba? Matitigas ang ulo. Pagdating ng 7th day, labas sila, mamumulot sila. Wala. Ang ibig lang sabihin nito, mga kapatid, yung parang inaakala nating isang araw o yung mga ilang oras ko kung paano mo gagawin ang Sabat mo na parang kaya ayaw mong huminto sa pagtatrabaho, ayaw mong magpahinga is parang mawawala sa'yo. God can give you that. Yung inaakala mong mawawala sa'yo sa oras na yun, sa araw na yun, doon sa ibang araw ng pagtatrabaho mo. God can bless you. And God can double, triple, quadruple that blessing. Amen ba yun? Naniniwala pa ba tayo doon? It's a faith rest.
Diba? Binanggit yan doon sa Hebrews chapter 4 verse 1, sinasabi doon, meron pang natitirang araw, diba, to enter into that rest. Huwag kayong mag-alinlangan, huwag kayong hindi manampalataya, huwag kayong tumulad doon sa mga ninuno ninyo pertaining doon sa mga Old Testament people, etc., etc. Akala lang natin ang Sabbath ay isang religious regulation. No. It was intended by God for our welfare. Para sa ating kapakanan. Kaya nga merong naka-attach na blessing dun sa Sabbath o yung rest. Diba? You allocate a time or a day to spend sa Panginoon at saka sa iyong family. Sunday, sa good dahil usually Sunday it's a kaya nga, yung mga, normally, di ba, sa New Testament, ang ginagawa nilang Sabbath is the Sunday. A day to mag-church. After that, is spend dun sa family. Okay? Pero no particular, kung hindi Sunday ang day off mo, gawin mong ibang araw. Okay? Gising pa po kayo? Hebrews 11:3, sinasabi ko sa inyo kanina na we're not in control, God is in control. Hebrews 11 verse 3, the Son radiates God's own glory and expresses the very character of God. And He what? What? He sustains. Ano ibig sabihin ng sustain? Provide, di ba? Kung ano pa yung ibang mga word dyan. Sustain. Di ba? Siya yung nagsusustain sa akin. Siya yung aking parang source. Sustenance. Sustain. Di ba? And He, what? Sustains. Pag sinabi mong everything, kasama ka ba doon? Kasama ka ba doon? Kasama ba doon ang mga isda, ang dagat, ang mga bundok, plantation, vegetation, aquamarine life? Kasama ba lahat doon? The universe? Di ba kayo nagtataka, hindi nagbabangga-banggaan yung mga planeta doon sa kanilang mga orbits? Hindi kayo nagtataka? Na ang dami ng mga pelikulang mga ipinalabas about Armageddon, asteroids, di ba, nababangga doon sa Earth. Pero hanggang ngayon, wala pang bumabangga ng mga Di ba? Why? Because God sustains everything by the mighty power of His command. Magbabangga-banggaan lang yung mga planetary at kung mga heavenly bodies, mga celestial, na yan, kapag nag-issue na ng panibagong command ang God na sinabi niya, okay, it's then. Bang, bang, bang. Yung sinasabi sa Bible, di ba? Yung mga stars, etc., etc. Yun. Kapag nag-issue ng panibagong command ang God. But right now, ang sinasabi, He sustains everything by the mighty power of His command. God, pagsabi sa katabi, God is in control. Amen. Amen ba yan? Pwede natin palakpakan ng Panginoon, pampagising. Okay. So, paano mo ipapractice yung Sabbath rest? Ito lang yan. Developing a Sabbath practice, rest your body. Di ba, day off mo, rest your body. Lalo na kung ang nature ng work mo is sa call center. Di ba? Instead na, kasi yung ibang mga call center agent, after ng work nila, tambay sa Glorieta, tambay dyan sa may Greenfield, inom-inom Di ba? Tapos mamaya may pasok na naman. Kaya nga tawag doon sa, di ba, doon sa ganong nature ng work, graveyard. Graveyard shift na tinatawag. So, you need to rest your body. So, pwede mong gawin dyan, say no to the things that cause worry and stress on your Sabbath, budgets, etc., etc. So, in other words, rest. Relax mo yung body mo. Okay? Another thing that you need to do is to replenish your spirit. It's a time to read the Bible, to pray, to worship God. Diba? Replenish. Para meron kang intake. Okay?
Para kang nagre-recharge. And then, pangatlo is restore the soul. Parang inhale, exhale din yan. Yung replenish your spirit, you inhale something. You inhale pala. Diba? Inhale. Through worship, prayer, meditation, scriptures, diba? etc. Inhale. Etong restore the soul, to restore the soul, exhale. Bad vibes, stress, unforgiveness, diba? etc. To, para ma-restore yung iyong soul. So every time mga kapatid, na meron kang time, diba? A specific day in a week na kung saan ay talagang particularly meron kang rest, day off, or you are free dun sa work, mag-spend ka ng time na yun yung parang gagawin mong ipapractice mo yung idea ng Sabbath. You rest your body, you relax, you replenish your spirit. Isang magandang way ng pag-replenish ng spirit is reading Christian books, and then yung pakikinig ng mga Christian music, di ba? Nare-replenish yung spirit mo. And then, opportunity to restore the soul. Lord, if meron po akong mga mistakes na gawa within the week, meron po akong mga taong hindi napatawad, it's a good time. No, it's a good time dun sa Sabbath rest mo, na i-restore mo yung soul mo. You don't allow your soul na magkaroon ng poison. Tama mga kapatid? Huwag mong i-allow na yung heart mo, yung soul mo, ay meron mga poison, unforgiveness, yung mga bitterness, yung mga sins na hindi nako-confess sa Panginoon, yan ay mga poison sa ating soul. It breaks. It caused the heart, the soul na magkaroon ng disease. Na nagkokos naman ng disease dun sa ating physical body. This is lack of ease. Okay? This is of the soul causes disease of the body. Naintindihan? That's why we need to restore the soul. Amen? So, tip lang po, di ba? To practice your Shabbat. Rest your body, replenish your spirit, restore the soul. Application yan nung Matthew 11:28. I will give you rest. Amen ba yun, mga kapatid? So, resting is God's idea. Resting is not a sin. Kasi, if you will refuse to rest, you will get burnout. Mababurnout ka. At kapag na-burnout ka, maraming mga bagay na masasakripisyo sa'yo. In terms of your spiritual, emotional, and soul, the area of the soul, and physical, and even material and financial. Amen po ba yun? So lastly, let's conclude the message. No? Ano yung topic natin? God's idea. Ito particular, God's idea of rest. Pero yung ating series ay Take a Breather. Okay, God's idea of rest. So pinag-uusapan natin ngayon is yung rest. Okay? You need to take a break. Okay? So, ayan. Kahit ang mga palaka, nagre-rest. Okay. Anong naging comedy ang ending, ano? Amen. Tayo po'y manalangin. Once again, sabi ni Jesus, no? Yun daw mga napapagal at nabibigat ang lubha. Ang kailangan lang natin gawin ay lumapit sa Kanya. So, ito po ay applicable kung hindi pa tayo lumalapit sa Panginoon or sa mga nasa Panginoon na, pero merong mga dinaranas na mga kapighatian, mga problema sa kanilang mga buhay at nakakaramdam ng pagod, ng burdens. All we need to do is to come to Jesus because Christ is the answer. Thank you, God. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Lord, ang dulot po ninyo, Panginoon, ay kapahingahan sa aming mga kaluluwa. At ang kapahingahan sa aming mga kaluluwa ay nagdudulot ng kaginhawaan
kaginhawaan sa aming spirito, kaginhawaan, Panginoon, sa aming mga physical na pangangatawan. Maraming salamat for the assurance, Lord God, na nandyan po kayo, na hindi namin kinakailangang akuin ng mga problema or pasanin ang mundo. Hindi namin kinakailangang pasanin yan, Panginoon, dahil ang sabi po ninyo, Lord God, ay kayo yung nagbibigay sa amin ng kapahingahan. At nais po ninyo na kayo yung magbigay ng katugunan, ng solusyon sa mga kinakaharap po namin, sa mga problemang mabibigat na aming kinakaharap sa aming mga buhay. Nawa ay lubusan po naming maintindihan yung truth na yon, yung prinsipyong yon, Lord God, that your will for us, Lord God, is that we will have rest, Lord God, rest of body, rest of soul, and rest of the Spirit, O Lord God. Pagpalain niyo ang bawat isa at nawa ay patuloy na tumatak sa aming puso, sa aming isipan ang mensaheng ito, Lord God. At doon sa mga time na kung saan ay binibigay po ninyo sa amin, Lord, we would learn to allocate those times, yung araw na yon, na talagang i-spend namin sa inyo, sa aming family, at doon sa mga importanteng bagay sa aming mga buhay. It's a time for reflection, meditation, a time, Lord God, to take account, Lord God, of our lives, Lord God. Salamat po. At ang inyong Espiritu ang siyang nagtuturo at nagagabay sa amin sa lahat ng bagay nito. Sa inyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen. Amen.